Ito ang One God Ministries. Tayo ay may paksa ngayon na napakahalaga. One save, always save. Sa Pilipino, minsang naligtas ka, habang buhay ka nang naligtas. At totoo ba ito o hindi? At sinabi natin, tingnan natin ang banal na kasulatan kung totoo man ito o hindi. Kaya ang prinsipyo ating susundin ay sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, napakatalim, matalim pa sa double-edged sword. Ano, kaya kaya nito paghiwalayin ang kaluluwa at ang espiritu. Ibig sabihin, napaka-accurate ito. Sabi ng iba, hindi naman accurate ang Bible kasi maraming tao nagsulat niyan. Ngunit ang banal na kasulatan mismo ang nagsasabi na napakatalim ito at ito ay hininga ng Diyos. Kaya kumbaga bagamat maraming tao nagsulat nito, sila ay ginaid na banal na espiritu sa pagsusulat ng banal na kasulatan. Kung ang isang prinsipyo o kataga ay wala naman sa banal na kasulatan, ito ay produkto lamang ng katang-isip ng tao, man's logic at philosophy. Gawa-gawa lang ng tao yan. Maaaring gawa-gawa din lang ng pastor yan. No, siguro sino man sa iglesia, ano. Pero kung wala sa banal na kasulatan, maliwanag. Wala sa banal na kasulatan, hindi natin kailangan paniwalaan. Una, tingnan natin, ano, ang initial requirement is not equal to only requirement. Pag sinabing may hinihiling ng Panginoon sa atin, tingnan natin kung yun lang ba hinihiling niya o meron pang iba. Sapagkat yung iba, akala nila, yun lang hinihiling ng Panginoon. Tapos na yun. Sa Roma 3:24, sinabi dito, tayo ay na-justify sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng Jesucristo, sapagkat ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang kanyang dugo. Totoo yan. Dugo ni kailangan si Jesucristo at manalig tayo sa kanyang sakripisyo upang tayo ay maligtas. Kung hindi tayo nananalig doon. Kaya yung iba'y sabi, magsimula ka sa pamamagitan ng sinner's prayer sa pagtanggap kay Jesucristo bilang tagapagligtas. At ikaw ay tunay na maliligtas. Ngunit tandaan natin, hindi na ba talaga hinihiling ni Jesucristo ang marami pang hinihiling? 1 Juan 2, sinabi dito ng apostoles na si Juan na si Jesucristo ang sacrifice, o hain para sa ating kasalanan sapagkat ang kasalanan natin ay nagre-require ng kamatayan. Ngunit kapag nanalig tayo kay Jesucristo, may hain na tayo para sa ating kamatayan. At ang kanyang kamatayan ang naging kabayaran para sa ating dapat na kamatayan. Kaya sa Efeso 2:8 sinabi ng apostol sa Pablo, sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas, hindi sa sarili ninyong mga gawa. Kaya linawin natin ito. So, ang initial requirement talaga ay manalig tayo sa pananampalataya kay Jesucristo. Ang isa pang ginagamit nila na hindi nila masyado naintindihan ay ang Colossians 2:18 na yung ibang tao diyan ay nakikinig sa mga anghel, sa turo ng mga anghel. Okay lang makinig kayo sa anghel kung ang sinasabi niya isang ayon sa banal na kasulatan. Ngunit kailangan ay i-check natin, baka hindi naman ito sang-ayon sa banal na kasulatan na kanyang sinasabi. Ano?
Delikado ho yan. Sa Roma 8:1, sinabi ng Apostoles na Pablo, wala nang paghuhusga para dun sa mga kay Jesucristo na naglalakad sang-ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Ngunit isipin natin, ito ba ay isang conditional statement? Sapagkat yung iba, yung unang talata lang ang binabasa. No condemnation. Inaturo nila. Ngunit, tandaan natin na may nire-require sa atin na kailangan maglakad tayo sa pamamagitan ng Espiritu at hindi na sangayon sa laman. At ito ang dahilan kung saan nanggaling yung ito ang pinagmulan ng kasabihang once saved, always saved. Ano? Kaya, totoo kaya ito? Gaya ng ating sinabi, kailangan tingnan natin ang banal na kasulatan. Tandaan natin na hindi porke daan-daang taon na pinaniniwalaan ng isang iglesia ito, nangangahulog ang tama ito. Maaring mali, kung hindi nakabase sa banal na kasulatan. At isa pang tandaan natin ay hindi pwedeng magsalungat ang mga nakalagay sa banal na kasulatan. Kung may parang nagsakasalungat, ibig sabihin nun, mali ang pagkakaintindi. So, kailangan consistent tayo. Sabi sa Proverbs 14:12, mayroong daan na akala ng tao tama, pero sa bandang huli, yun ay kamatayan pala. Yung iba dyan, nag-quote lang ng banal na kasulatan o nagbulag-bulagan sa kanilang pamumunuan ng pastor o iglesia nila. Pero in the end, kamatayan pa lang ang dudulot nito. Akala nila ligtas sila. Okay. Ito, tingnan natin sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 13:5. Nasabi ko sa inyo, hanggat kayo ay magsisi, kayo ay lahat na mamamatay. So, ang unang nire-require sa atin ng Panginoong Jesucristo, hinihiling sa atin ay kailangan tayo magsisi. Kung hindi rin tayo maliligtas. Kahit ano pa sabihin ng denominasyon ninyo. Sa Roma 8:13, pagkat kung kayo ay nabubuhay sa laman, kayo ay mamamatay. Ngunit kung nabubuhay kayo sa Spirit at pinipigil niyo ang mga masamang gawain ng laman, kayo ay mabubuhay. Sa versikulo 5, sapagkat yung nabubuhay sang-ayon sa laman, ay iniisip lagi yung gawain ng laman. Ngunit yung nabubuhay sa Espiritu ay iniisip lagi yung mga bagay sang-ayon sa Espiritu. At yung mga taong yun ay makakamit na kapayapaan at buhay. Ngunit yung nag-iisip lagi sa laman ay kaguluhan ng isip ang kanilang matatamo. So, kailangan mong intindihin natin ano ba yung sinasabing buhay sa laman at buhay sa Espiritu. Malinaw naman ang banal na kasulatan dito. Patuloy tayo sa versikulo 7, sinabi dito, pagkat ang taong iniisip lagi ay laman, ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng Diyos. Sa Colossians 3:5, sinabi dito, kailangan ninyong patayin yung mga bagay na, kumbaga yung earthly nature ninyo. Yung pagkatao ninyo nakabase sa laman, gaya ng pangangalunya, masamang pag-iisip, pag-iinggit sa kapwa, pagiging mainggitin sapagkat ang pagiging mainggitin ay isang uri ng pagsasamba sa Diyos-Diyosan sapagkat ayon na nyo yung prinsipyo ng Diyos
gusto ninyo, iinggit ninyo ang bumubuhay sa inyo. Kaya tanggalin daw ninyo sa versikulo 8 ang galit, ang pagbubulyaw, at yung masamang mga sinasabi ninyo sa inyong bibig. Kailangan din ito i-give up. No? Alang-alang sa pagsunod kay Yesu Cristo, kailangan pigilan yun. Galatia 5:19, kailangan pigilin natin ang mga ganitong bagay, gaya ng pangangalan niya, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, yung pagkamuhi sa kapwa, yung galit, masamang ambisyon selfish ambition, yung hindi mo na iniisip yung tama o mali. Gusto ko ganito. Yun. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, tigil din nyo yung paglalasing. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa Galatia 5:11, kung mayroon man kayong kapatid na Kristiyano, at ngunit siya ay namumuhay na bilang immoral, o inggitin, o masamba sa Diyos-Diyosan, o isang lasenggo, hindi wag nga kayo kakain kasama yon. Kailangan humiwalay na kayo sa mga ganong mga tao. Baka mahawa pa kayo. Sa 1 Corinthians 6:9, huwag kayo magpapalinlang. Sapagkat, bakit niya sinabi ito ng Apostol Pablo? Sapagkat maraming nalilinlang. Sigurado ang mga immoral, ang mga nagipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki, ang mga inggitin, ang mga magnanakaw, ang mga lasenggo, ay hindi napasok sa kaharian ng Diyos. Ganyan kayo dati pero binago na kayo. Kaya kailangan magbago. Kung kayo ay tinatawag nilang homosexual, kailangan i-give up niyo yun. Huwag na kayo mabuhay doon at magbago na kayo ng buhay. Kung kayo man ay lasenggo dati, kailangan tigil ninyo yun. Yan ang requirement sa atin ng Panginoon. Tanggalin din nyo lahat ng galit, lahat ng pagbubulyaw. Kailangan matuto kayong magpatawad. Ayun ang sinasabi ng Panginoong Kristo sa atin. Sa Hebreo 10:26, sinabi dito na sabi ng tagapagsulat na iba naniniwala si Pablo rin ito. Kapag natanggap na natin ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa biyaya, ngunit patuloy pa rin tayo sa ating mga kasalanan, wala na tayong ini-expect pa o inaasahan pa, kundi ang matapon sa dagat-dagatang apoy, fiery indignation. Paghuhusga na lang ang naiiwan sa atin. Kaya yung mga hindi nagbabago, pagkatapos makilala si Kristo, ay nasa delikadong sitwasyon. Kaya huwag tayo nagtuturo, sinner's prayer lang kailangan mo, ligtas ka na. Hindi ko totoo yun. Kailangan magbago pa. Iyon ang hinihiling sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga sa Colossus 3:1, kailangan na isipin natin yung mga bagay na nasa itaas, na kung saan naroon ang Panginoon sa Kristo. Kaya ano yung mga bagay na sa Espiritu, naroon yung pagiging mabait, pagiging meek, mapagkumbaba, pagtitimpi. Kaya kung mayabang tayo, wala tayong pagpapakumbaba, delikado, mga kapatid. Kailangan ito ay ginagawa. Ito ay nire-require sa atin ng Panginoon sa Kristo. So, bukod sa maniwala tayo na bayaran na niya ating kasalanan, kailangan mabuhay tayo sa Espiritu. Hindi pwedeng mamumuhay ng paglalasing o buhay ng pagiging bakla or
Delikado ho yun. Maling turo yun. At alam niyo, huhusgahan ng Panginoon yung mga nagtuturo ng mga ganong bagay. Kaya kung tayo ay nabubuhay sa biyaya ni Jesucristo, kailangan tayo maging matutong magtimpi, maging mapagkumbaba, at marunong magpatawad. At pinangako sa atin ng Panginoong Jesucristo, lahat ng gumagawa ng ganitong bagay ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit yung mga duwag, yung mga hindi naniniwala, yung mga immoral, yung mga sumasamba sa Diyos, at ang parte nila ay yung sa lawang nagat-dagatang apoy. Bakit pati duwag kasama dito? Tanong ninyo. Sapagkat yung duwag, ayaw nilang sundin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ay, hindi. Gusto ko yung sinabi ng pastor ko o ng iglesia ko kasi madali sundin yan. Ayoko yung sinasabi ng banal na kasulatan. Duwag ang tawag sa inyo. At kayo ay pupunta sa lawa ng dagat-dagatang apoy. Ganon din yung mga ayaw maniwala, patuloy sa pagiging sexually immoral, yung mga mamatay tao, sa lawang apoy. Pagkat pinangako sa atin sa Roma 2:6, sinabi sa atin ng banal na kasulatan, ang Diyos ay ibibigay sa atin kung ano man ang ginawa natin dito sa buhay nito. Dito sa buhay nito, ano man ginawa natin, ay huhusgahan ng Diyos. Kung tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi totoo yung tinuturo ng ibang iglesia na, may buhay na walang hanggan ka na. Immortal ka na. Hindi. Ito ay wino-work up. Mga kapatid, kailangan mabuhay ka sa Espiritu at itigil mo ang buhay sa laman. So, ito One God Ministries. Sana kayo ay nabiyayaan sa ating binanggit sapagkat lahat ng ito ay nasa banal na kasulatan. So, hanggang sa susunod, ito ang One God Ministries.